Ang video na ito ay magdadala sa inyo sa Future Mars. Kumapit ng maigi sa inyong kinauupo. Ang Mars ay ang pang-apat sa ating mga planeta. Ito ang pangalawang pinakamaliit sa solar system. Ang kanyang diameter ay halos kasing laki ng Africa at ito ang napili ng mga taong tirhan bukod sa planetang Earth. Pero bakit nga ba gusto mag-colonize ng mga scientists dito? Ayon sa pag-aaral ay hindi malabong maubos ang mga tao sa Earth sa iba't ibang paraan. Unahin na natin ang Big Bang Theory. Naniniwala sila na maaari itong maulit sa mga susunod na panahon at maubos ang mga tao sa sanlibutan. Ang ikalawa naman ay disease o malalang sakit. Sa patuloy na paglago ng teknolohiya ay natuklasan na hindi pa natin nararanasan ang lahat ng uri ng sakit na maaari nating makamit at maaari nitong ubusin ang lahat ng tao sa mundo. Ikatlo, kapag naganap ito ay napaka-imposible sa ating mabuhay dahil bukod sa gera ay magkakaubusan din ng pangunahing pangangailangan. Ika-apat, populasyon. Ang patuloy na paglobo ng populasyon ay maaaring umubos sa lahat ng resources sa ating mundo. Ang ikalima naman ay patuloy na paglaki ng ating araw. Ang ating araw ay nasa kalagitnaan ng kanyang edad at sa paglipas ng panahon ito ay magiging giant star. Napakalaki ng tsansa na maaaring maabot nito ang Earth. Pero kung hindi man, maaari tayong maubos dahil sa sobrang init ng araw. Pero hindi ka dapat mag-alala dahil yun ay nasa 5 billion years pa. Ito ang mga pangunahing dahilan kung bakit nagkukumahog ang mga tao at handa silang gumastos para mapag-aralan ng Mars. Dahil nais nilang maiwasan ang biglang pagkaubos ng mga tao. Bakit nga ba planetang Mars ang napili nilang puntahan? Yun ay dahil hindi imposibleng mabuhay sa Mars. Meron itong tubig, nitrogen, at carbon dioxide. Yun nga lang, manipis ang oxygen. Mayroong tatlong pangunahing problema ang mga scientists para magawa ang Mars 1 mission. Una ay ang pagkain, na nagawa na nilang masolusyonan. Pinag-aralan nilang mabuti kung papaano magkakaroon ng homegrown food sa loob ng kanilang mga bahay. Ang pangalawa ay ang tubig, dahil napaka-imposibleng magdala ng tubig mula dito sa Earth. Ang pangatlo naman ay oxygen. Ang Mars ay may manipis na oxygen at hindi ito sasapat para mabuhay ang tao. Mayroon ding tatlong paraan para masolusyonan ang problemang ito. Una ay ang tinatawag na orbital mirror. Sasabay ito sa pag-ikot ng Mars at iipunin niya ang lahat ng signal ng araw at itututok lamang sa iisang lugar. Ang paraang ito ay magbibigay ng refleksyon at tutunaw sa matitigas na yelo. Habang natutunaw ay maglalabas ito ng carbon dioxide na tutulong naman sa pagbaba ng temperatura ng buong planeta. Yun nga lang, napakalaking hamon nito para sa ating mga scientists dahil ang isang orbital mirror ay may bigat na halos 200,000 tons at napaka-imposibleng ibiyahe sa Mars. Ang nakikitang solusyon para dito ay hanapin at pag-aralan sa Mars ang katulad na piyesa o materyales para dito ito buuin. Ang pangalawang paraan naman ay para sa oxygen. Ito ay pagpapatayo ng greenhouse gas factory na kokopya sa photosynthesis. Ang Mars ay mayaman sa carbon dioxide na maaaring iproseso sa greenhouse gas factory na maaaring maging oxygen. Base sa pag-aaral ay may sapat itong carbon dioxide para makapag-produce ng sapat na oxygen para sa mga taong titira dito. Yun nga lang, katulad ng nauna ay napaka-imposibleng ibiyahe ang buong factory papunta rito. Ang Northwestern University ng Chicago ay nakagawa ng pag-aaral tungkol dito na maaari daw magtayo ng 3D printing at kontrolin ito mula sa Earth. Nandito sa Earth ang magsisilbing control at nasa Mars naman ang magsisilbing 3D printer para itayo ang factory ito. Sa mga oras na ito ay hindi pa tapos ang pagbuo sa nasabing printer na ito, pero patuloy ang pag-aaral para matapos ito kaagad. At ang pangatlong paraan naman ay ang tinatawag nilang artificial asteroid bombing. Pababagsakin ang mga mabibigat na asteroid sa Mars hanggang sa matunaw ang yelo nito. Lalagyan ito ng maraming ammonia na makakatulong sa pagbaba ng temperatura ng Mars. Kapag nagtagumpay ang planong ito ay magagawa nitong dagat ang halos 25% ng Mars at sasapat ito para sa mga taong titira dito. Inaasahang magkakaroon ng karagatan, lawa
ilog at maging skating area. Anong klaseng buhay ba ang nag-aantay sa atin dito? Kapag nagtagumpay ang mga tao sa pag-terraform ng Mars ay magiging ibang-iba ang buhay dito. Simulan natin sa oras. Kung palagi kang late sa trabaho o sa eskwela, ay swak na swak ka dito. At 40% naman ang kailangan para tanggalin ito. Ang mga ito ay mapapatupad kung sakaling magtagumpay tayo sa pag-terraform ng Mars. Pero balik tayo sa kasalukuyan. Hayaan niyong ipakita ko sa inyo kung nasaang part ng timeline na ba tayo ngayon. Ito ang Mars 1 mission. Titigan niyong mabuti dahil ayan ang ipapaliwanag natin sa susunod nating video. Gusto ko mang ipaliwanag sa inyo lahat pero kailangan na nating putulin dahil medyo mahaba-haba na ang video natin ngayon. Pero hayaan niyong bigyan ko kayo ng overview. Noong nakaraan lamang July 2020 ay sinimulan na ang Mars Exploration Program. Hanggang sa kasalukuyan na ginagawa ang video na ito ay lumilipad ang isang spaceship mula sa NASA na naglalaman ng isang robot. Ang robot na ito ay layuning pag-aralang maigi ang Mars sa pamamagitan ng pagkuha ng sample ng mga bato nito. Kasama rin sa pinadala sa Mars ang halos 11 milyon na pangalan na nag-register noong Mars 1 mission. At ayon sa listahan ay halos 2 milyong Pilipino ang nag-register dito. Isa ka ba sa nagpadala ng pangalan sa Mars? Gusto kong malaman sa comment. Ang mga pangalang ito kasama ang robot ay inaasahang makakarating sa Mars sa February 2021 at inaasahang makakabalik ito sa Earth sa January 2023. At sa taong 2024 naman ay magkakaroon na ng unang tao sa Mars. At yan ang ipapalabas natin sa ating part 2. Ipapakita natin kung anong klaseng buhay ba ang nag-aantay sa kanila sa Mars. At kung mayroon kang dagdag impormasyon tungkol sa Mars ay maaari kang mag-iwan ng comment sa ibaba. Yun lamang po para sa videong ito. Bago tayo matapos ay dumako muna tayo sa ating What's Out. Watch out. Shout out pala, shout out. Kay It's Me Luna01. What's out kay Rodel Jumalon. Kay Daddy Juts Vlog. Solid nating kapantas. What's out din kay Jacob De La Torre. Yan, lupit daw ng video natin. Siyempre, kailangan maging malupit dahil matatalino mga viewers natin. Okay. Maraming salamat po sa pagsuporta sa ating channel. At kung bago ka pa lamang sa ating channel, ay mag-subscribe na. Make sure na click ang bell icon, click mo na rin yung all para ma-notify ka agad kapag may bago tayong video. Dahil nag-watch out tayo sa kada first 10 comments natin. Magkita-kita ulit tayo sa susunod na video. Muli, ito si Mr. Pantas at sa channel na ito, libre ang matuto.